Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw po sa inyo, Miss Winnie. Isa po ako sa inyong mga masugid na taga-suporta at matagal na pong nakikinig sa bawat upload nyo. Sa inyo ko lang po napiling ipadala ang aking karanasan dahil naniniwala akong mas magiging magaan ang aking loob kung mailalabas ko ang bagay na matagal ko nang binabaon sa limot. Bago po ang lahat, nais kong magpakilala sa pangalang Mayumi. Nagtatrabaho po ako noon sa isang bar sa Angeles, Pampanga at dito ko nakilala ang mister ko ngayong si Vincent. Nung una kaming magkita, hindi naging maganda ang aming impresyon sa isa't isa. Masungit siya noon at hindi mo makausap ng matino. Madalas ding magreklamo ang ibang mga babaeng naitable niya dahil sa kanyang ugali. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na ako naman ang naitable niya. Sir, ayos lang po ba kayo? Mukhang lasing na lasing po kayo Ano bang pakialam mo kung malasing ako ha? Wala naman po sir, kaso baka pwedeng magtira naman kayo kahit konti para sa pag-uwi nyo. Mahirap na baka mapano kayo sa daan. Hoy, binayaran kita para i-entertain ako Hindi para sermonan. Gusto kong mag-enjoy. Gusto kong makalimot kaya pwede. Manahimik ka? Pero sir… Buwisit, hindi ka marunong umintindi, ha? Marunong po. Pasensya na po. Hindi na po ako mangungulit. Sige, uminom ka lang dyan hanggat gusto mo. Nagpatuloy nga siya sa pag-inom hanggang sa unti-unting biglang nagbago ang timpla niya. Ang kaninang sobrang kasungitan ay biglang napalitan ng pagiging iyakin at problemado. Nagulat na lang ako nang bigla siyang tumingin sa akin at hinawakan ang aking kamay. Sabay nagtanong ng kung ano-ano. Ikaw, tatanungin kita ha? Pangit ba ako? Ano sa palagay mo? Masama ba ang itsura ko o ayos lang? Yung totoo ang sagot mo ha? Ha? Hindi ka naman pangit. Sino bang nagsabing pangit ka? Sure ka ba dyan sa sagot mo? Hindi ako pangit? Hindi nga ho. Ayos naman yung itsura nyo Medyo may edad nga lang kayo ng konti pero gwapo kayo. Sure ako dyan. Hindi ka ba nagsisinungaling? O baka naman inuuto mo lang ako? Bakit naman kita uutuin? May mapapala ba ako kung gagawin ko yun? Meron Kapag nauto mo ko, makakahut-hut ka sa akin ng pera. Tama, di ba? Excuse me, sir. Kahit ganito ang trabaho ko, may prinsipyo rin ako. Kung pera lang ang habol ko sa inyo, sana kanina ko pa kayo binola ng husto para maubos yung laman ng wallet nyo. Ay, nakakapika. Etsyosero. Anong sabi mo? Wala. Sige na, uminom ka lang dyan. Hindi naging maganda ang unang pakikitungo sa akin ni Vincent dahil tulad nga po ng sinabi ko, nagtatrabaho lang ako noon sa bar. Pero matapos ang gabing yon, naging regular customer ko na siya. Ganun lang kaming dalawa, ititable niya ako, iinom at magtatanong ng kung ano-ano kapag lasing na. Pero habang tumatagal, hindi namin napansin na medyo nagiging close na pala kami, hanggang sa naging magkaibigan. Pero kalaunan ay nagtapat siya ng pag-ibig sa akin. At nang sagutin ko siya, doon na nagtapos ang pagtatrabaho ko sa bar. Ibinahay niya ako nung una, pero nang magtagal na kami, niyaya niya akong umuwi sa probinsya. Sabi niya ipapakilala daw niya ako sa anak niyang si Janelle. Kinakabahan ako. Bakit ka naman kakabahan? Baka kasi hindi ako tanggap ng anak mo Huwag kang mag-isip ng ganyan. Huwag kang mag-alala. Mabait ang anak ko at sigurado kung magkakasundo kayo. Sana nga, nakakahiya lang pag nalaman niya na napulot mo lang ako sa isang bar. Huwag kang mag-alala. Hindi naman niya malalaman Saka kalimutan mo na yung dating trabaho mo. Hindi ka na babalik dun, okay? Akong bahala sa'yo. Maraming salamat ha, kasi tinanggap mo ako at hindi ka bumase sa trabahong meron ako na hindi mo ako hinusgahan. Tinanggap kita kasi may nakita ko sa'yo na di ko nakita sa iba. Halika na nga. Napapadrama na naman tayo Ano, ready ka na makilala ang anak ko? Tumango na lamang ako ng oras na yon. Alam ko naman na hindi na maaalis sa sarili ko ang kabahan dahil yun ang unang beses na makikita at makikilala ko ang anak niyang teenager. Bumiyahe kami ng halos 5 oras pa uwi sa probinsya. Nang makarating kami, nakita ko yung bahay nila, malaki at may maluwang na bakuran. Talagang may kaya pala sila.
Tahimik lang ang bahay at parang walang tao. Inalalayan niya ako hanggang sa may pinto at nang buksan niya ito, doon mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Anak, Janelle, nandito na si Papa. Napakapit ako ng husto sa braso ni Vincent at maya-maya lang may lumabas na isang magandang dalagita. Nakangiti siya nung una nang makita ang papa niya pero nang mapatingin siya sa akin, biglang nag-ibang ekspresyon niya. Bigla siyang sumeryoso. Sino yan pa? May bago na naman tayong katulong? Ay, Janelle, umayos ka. Hindi siya katulong. Siya si Mayumi, girlfriend ko. Ano? Girlfriend? Seryoso ka ba pa? Ang bilis naman yata. Ang bilis mo namang pinagpalit si mama. Matagal nang wala ang mama mo, Janelle. Ilang taon na. Hindi na siya babalik. Kaya mo siya pinalitan kagad? Hindi ka talaga makapaghintay? Paano kung bumalik siya? Kung sino-sino na lang ang dinadala mo rito? Janelle, hindi ko nagugustuhan yung tabas ng dila mo ha. Huwag mong bastusin ang tita Mayumi mo. Respeto naman. Excited pa naman siya makilala ka. Tapos ganyan ang isasalubong mo sa kanya? Paki ko sa kanya. Hindi ko naman yan kaano-ano, no? At wala akong pakialam kung excited siyang makilala ko o hindi. Hindi kami close. Nakita kong nag-igting ang panga ni Vincent. Sa pagkakataong yun, alam kong napipiko na siya sa ugaling pinapakita ng anak niya. Kaya naman agad kong hinawakan ang kamay niya para pakalmahin siya. Love, Vincent, siguro mas okay kung umalis na lang muna ako. Masyadong mainit ang… Hindi, walang aalis. Ako ang may-ari ng bahay na ito. At kung sino ang gusto kong papasukin, yun ang masusunod. Yan, dyan ka magaling. Porke sa itong bahay, hari-harian ka na naman, Papa. Masyado ka makapangyarihan. Alam mo kaya ka iniwanan ni Mama kasi nakakasakal ka. Sumusobra ka na ha? Tuluyan nang napikon si Vincent. Hinampas niya ang pader na malapit sa amin. Nagulat ako sa ginawa niyang yun pero yung anak niya hindi pa rin nagpapatinag. Huwag na huwag mong isusumbat sa akin ang pag-alis ng nanay mo dahil wala kang alam. Wala kang alam sa totoong nangyari. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang to. Ginawa ang lahat o kinontrol mo ang lahat? Gusto mo kasi lahat sinusunod ka. Gusto mo ikaw ang laging tama. Tignan mo, dahil dyan kaya kami naging miserable ni Mama. Anong sabi mo? Narinig mo ba yung sinasabi mo, ha, Janelle? Alam ko ang sinasabi ko, Papa. Talaga? Sa lahat ng ibinigay ko sa'yo, ito ang isusumbat mo? Lahat ng luho mo, binigay ko. Pinag-aral kita sa magagandang school. Wala akong iniisip kundi kayo. Tapos ito ang susukli mo sa akin? Ang bastusin ako? At talagang isusumbat mo sa akin yung mga binigay mo? Pa, anak mo ko. Natural lang na ibigay mo sa akin ang lahat ng yan dahil responsibilidad mo ko. Tsaka hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko yung nanay ko. Pero anong ginawa mo? Nagdadala ka ng ibang babae dito para ano? Para ipamukha sa akin na kinalimutan mo na si Mama? Kinalimutan? Araw-araw ko nung iniisip kung saan ako nagkulang. Kung bakit nangyari to. Tao lang din ako. May mga pangangailangan. Gusto ko ding sumaya ulit. Masama ba yun? Masama bang piliin ko naman ang sarili ko ngayon? Eh di sana hindi ka na lang naging tatay kung sarili mo lang palang iintindihin mo. Magsama kayo ng babae mo. Padabog na naglakad si Janelle at mabilis na pumasok sa kanyang kwarto. Pabagsak pa niyang isinara ang pinto. Naiwan kaming dalawa ni Vincent sa sala. Ang kaninang mainit na sagutan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Napatulala ako, hindi agad nakagalaw sa kinatatayuan ko. Alam kong hindi magiging madali ang pagtanggap sa akin pero hindi ko akalaing ganito pala kahirap ang kahaharapin naming dalawa. Dahan-dahang napaupo si Vincent sa sofa, sapo ang kanyang noo. Love, okay ka lang? Okay? Mukha ba akong okay, Mayumi? Nakita mo naman di ba? Kung paano ako sagot-sagutin ng batang yun? Hayaan mo na, nagulat lang siya nang makita ko. Siguro masakit pa para sa kanya yung paghihiwalay niyo ng mama niya. At siguro pakiramdam niya aagawin kita sa kanya. Hindi pwedeng ganito. Mahal kita, Mayumi. At hindi ko hahayaan ang pagre-rebelde niya magdikta ng buhay ko.
Pero Vincent, anak mo siya. Baka kailangan nyo lang ng panahon. Siguro mali na bigla akong sumulpot dito. Mas lalo lang siyang nagalit sa'yo dahil sa akin. Huwag mong sisisihin ang sarili mo. Matagal na kaming may lamat ni Janelle bago ka pa dumating. Gusto kitang makasama. Gusto kong maging bahagi ka ng pamilya. Pero nakita mo naman ang reaksyon niya kanina eh. Kung ipipilit natin to ngayon, baka lalong lumayo ang loob niya sa'yo. Baka mas lalo siyang magwala. Kakausapin ko siya. Aayusin ko to. Akong bahala. Sigurado ka? Baka naman mas lalo mo lang masaktan yung bata. Kung umalis na lang muna ako. Walang aalis. Dito ka lang. Promise. Aayusin ko to. Tumayo na siya at pumunta sa silid ng anak niya. Hinayaan ko na siya. Naupo na lang ako sa sofa at naghintay. Kinakabahan na talaga ako noon. Kung ano-ano na ang naiisip ko. Parang gusto ko na lang kunin yung bag ko, tumayo at saka umalis. Pero mahal ko si Vincent eh, hindi ko siya kayang iwan. Isang oras ang lumipas, biglang bumukas ang kwarto at lumabas ang dalawa. Si Vincent hawak ang balikat ng anak, habang si Janelle naman ay nakayuko. Namumugto ang mga mata niya halatang galing sa matagal na pag-iyak. Huminto sila sa harap ko at doon bahagyang nag-angat ng tingin ng dalagita, pero agad pa rin siyang umiwas. Parang nahihiya. Tita, sorry po. Sorry po sa mga nasabi ko kanina. Hindi ko po dapat kayo binastos. Hindi ko lang po kasi mapigilan ang sarili ko eh. Kasi po namimiss ko si Mama. Pagkasabi nun ay nakita kong tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Lumambot ang puso ko sa narinig ko. Lumapit ako ng bahagya sa kanya. Naiintindihan ko, hindi masamang mamiss mo ang mama mo at hindi ko naman siya papalitan sa puso ng papa mo eh, lalo na sa puso mo. Nandito lang ako para dagdagan ng pagmamahal na natatanggap mo, hindi para bawasan yun. Tumingin siya sa akin. Sa pagkakataong ito ay direkta na siya sa aking mga mata. May bakas pa rin ng lungkot pero wala na yung galit at puot na nakita ko kanina. Salamat po tita, mabuti na lang hindi kayo umalis. Naging panandalian ang katahimikan sa loob ng bahay. Akala ko tuluyan ng magiging maayos ang lahat matapos ang gabi ng pagpapatawad ni Janelle. Sinulit namin ang oras na kasama si Vincent bago siya bumalik sa trabaho sa malayo. Pero nang maiwan kaming dalawa ni Janelle sa bahay, doon ko naramdaman na may pader pa rin sa pagitan naming dalawa. Isang umaga, naisipan kong maglaba. Sakto namang napadaan ako sa tapat ng kwarto niya. Janelle? Gising ka na ba? Hihingin ko sana yung mga marurumi mong damit. Isasabay ko na sa paglalaba ko ngayon. Walang sumasagot. Tinawag ko siya ulit pero wala pa ring tugon. Iniisip ko na baka mahimbing pa ang tulog niya kaya dahan-dahan kong pinihit ang doorknob. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang makalat niyang kwarto. Nagulat ako nang makitang gising siya at biglang nanlaki ang mga mata nang makita ko. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka pumasok sa kwarto ko nang hindi man lang kumakatok? Pasensya na Janelle. Akala ko kasi tulog ka pa eh. Maraming beses akong tumawag pero hindi ka sumasagot. Kahit na, dapat kumatok ka pa rin. Respeto naman sa privacy ko. Ano bang kailangan mo? Gusto ko lang sanang kunin ang mga labahan mo para isang salangan lang ako sa washing machine. Hindi ka ba marunong maghintay? Ibibigay ko naman sa'yo ah. Sa susunod, huwag kang pumapasok dito ha. Hindi ikaw ang may-ari ng kwartong ito. Pasensya na talaga, hindi ko sinasadya. Hindi na mauulit. Siguraduhin mo lang dahil sa susunod magkakandado na ako ng pinto. At saka ito ha, tandaan mo ha, hindi porke tinanggap na kita rito, aarte ka na parang nanay ko. Hindi mo kailangan gawin ang lahat ng ito. Katulong ang tingin ko sa'yo nung una at ngayon bisita ka lang din para sa akin. Kaya huwag kang feeling dahil kahit kailan hindi mo mapapalitan sa puso ko si Mama. Kaya alis! Labas! Wala na akong nagawa noon kundi ang mapaatras. Tumayo siya at lumapit sa may pinto tapos bigla niya itong sinara ng pabagsak. Natulala ako habang nakatayo sa harap ng pinto, habang hawak yung basket ng labahan. Mali pala ako. Ang paghingi niya ng tawad noon ay hindi pala pagtanggap sa akin bilang bahagi ng buhay niya kundi isang palabas lang para hindi na magalit si Vincent. Huminga ako ng malalim at pilit na isinantabi ang sakit. Tutal naman at nagbakasyon ng katulong nila, kailangan kong kumilos.
Inubos ko ang oras ko sa paglalaba, pagwawalis at pag-aayos ng bahay. Naisip ko na mas mabuti na maging abala kaysa isipin ng mga sinabi ni Janelle. Nang mag-aalas 11 na ng tanghali, nagsimula na akong magluto. Inihanda ko ang paborito niyang ulam, sinigang na hipon. Umaasa akong kahit papano, sa ganitong paraan, mararamdaman niyang gusto ko lang talagang makatulong. Nang maayos ko ng hapag makalipas ang halos 1 oras, tinawag ko na siya. Janelle, handa na ang tanghalian. Kain na tayo. Lumabas siya ng kwarto at dumiretso sa kanyang upuan sa hapagkainan. Kumuha siya ng plato at nagsimulang maglagay ng kanin at ulam. Masarap yung sinigang, mainit pa. Kumain ka ng marami ha. Teka, gusto mo ba ng juice? Ipagtitimpla kita. Hindi mo kailangan gawin ito, hindi ba? Ang alin? Ang pagluluto? Lahat! Yung paglalaba, paglilinis, pati itong pag-aasikaso sa akin. Sabi ko naman sa'yo kanina, hindi dahil wala si Papa, kailangan mo nang magpakananay sa harap ko. Janelle, ginagawa ko to kasi gusto kong makatulong sa bahay ninyo. Hindi ko sinusubukang agawin ang pwesto ng mama mo. Talaga? Kasi yan ang ginagawa mo eh. Pinagmumukha mong kulang ang buhay namin kaya kailangan mo kaming alagaan. Alam mo, mas okay pa nung wala ka rito eh. Tahimik kami. Hindi ko kailangan makipagplastikan sa hapagkainan. Kung pakikipagplastikan ang tingin mo rito, sige Janelle, hindi kita mapipilit. Pero kahit anong iwas ang gawin mo, gustuhin mo man o hindi, ako lang ang makakasama mo rito sa bahay habang wala ang papa mo. At sa tingin mo gusto kitang kasama? Hindi ikaw ang kailangan ko rito kundi ang mama ko. Parang kailan lang ang saya-saya pa naming tatlo. Akala ko kami na yung pinaka-perfect na family sa mundo. Kaso lahat ng yun, nagbago nang mahuli ni mama na nambababae si Papa. Nambababae? Ang papa mo? Si Vincent? Oo, bakit? Hindi ba niya naikwento sa'yo? Syempre hindi. Syempre ang sasabihin niya sa'yo siya ang biktima. Sasabihin niya iniwan lang kami ni mama ng walang dahilan. Pero ang totoo, kaya lang naman lumayas si mama kasi hindi na niya kayang sikmurayan ang kataksilan ni Papa eh. Janelle, baka naman may hindi lang kayo napagkaunawaan. Vincent is a good man. He loves you. Good man? Yan din ang akala ni mama. Yan din ang akala ko. Pero nung nakita ko yung mga message sa phone niya, nung nakita ko si mama na humahagulgol sa sahig habang nag-i-explain si Papa, doon ko nalaman na lahat ng pinapakita niya kasinungalingan lang. Kaya huwag kang magtaka kung bakit ganito ako sa'yo. Kasi sa tuwing nakikita kita, naaalala ko yung ginawa ni Papa kay mama. Hindi ko matatanggap na masaya na siya ulit samantalang si mama baka nagdurusa pa rin sa kung saan. Biglang tumayo si Janelle at saka umalis. Bumalik siya sa kwarto niya nang hindi man lang ginagalaw ang kanyang pagkain. Wala na akong nagawa kundi ang mapatulala ng mga oras na yon. Napatingin ako sa bakanting upuan ni Vincent. Isang buntong hininga ang aking pinakawalan. Niligpit ko na ang mga pinggan pagkatapos. Nang matapos ako sa kusina, umupo ako sa sofa at tinignan ng cellphone ko. Gusto kong tawagan si Vincent. Gusto ko siyang tanungin, kumprontahin at hingan ng paliwanag. Pero natatakot ako na baka kapag napatunayan kong nagsasabi ng totoo si Janelle, hindi ko na kayang manatili sa bahay niya. Tumingin ako sa saradong pinto ni Janelle. Sa unang pagkakataon, hindi na inis ang naramdaman ko sa kanya kundi awa. Lumipas ang mga araw, naging kaswal lang kaming dalawa sa isa't isa. Minsan hindi siya nagsusungit pero madalas nakasinghal talaga siya sa akin. Inunawa ko na lang. Hanggang sa isang araw, pag uwi niya galing sa school, napansin kong iba na naman ang mood niya. Hindi na naman niya ako pinapansin kahit tinatawag ko na siyang kumain. Ano na naman kayang nangyari sa batang yun? Ay nako, bahala na nga. Ipagtatabi ko na lang siya ng makakain. Janelle, kung nagugutom ka, may pagkain dun sa mesa ha, tinakpan ko lang. Walang sumagot, kaya umalis na lang ako at nagpa siyang magpahinga na muna. Pumasok ako sa kwarto ko at nahiga. Ilang minuto, hindi ko na malaya na nakatulog na ako. Ilang sandali bago ako nagising, may narinig akong ingay sa loob ng kwarto namin ni Vincent. Nagulat ako nang makita kong nasa loob ng kwarto ko si Janelle. Anong ginagawa mo rito? Wala po Tita Mayumi. May hinahanap lang po akong gunting. Eto po dito ko lang po pala makikita sa kwarto niyo ni Papa. Ha?
Paano naman yan mapupunta rito? Samantalang kaninang naglinis ako, nandun yan sa kusina. Dalawa kasi tong gunting na to. Yung isa para sa kusina at ito naman sa akin. Bigay to sa akin ng mama ko. Ah, ganun ba? O sige, kunin mo na. Siya nga pala, kumain ka na ba? Hindi pa po. Hindi pa naman ako nagugutom eh. Sigurado ka? Baka malipasan ka ng gutom. Mapapagalitan ako ng papa mo kapag nagkasakit ka rito. Ayos lang po ako, huwag kayong mag-alala. Si Papa, tumawag na ba sa inyo? Ah, oo. Kaninang umaga tumawag siya. Bakit? Kailan daw po siya uuwi? Naku, baka sa isang buwan pa eh. May conference daw kasi siyang pupuntahan sa ibang bansa. Bakit? May kailangan ka ba? Gusto mo bang tawagan natin? Wala naman. Namimiss ko lang siya. Sige po, lalabas na muna ako. May gagawin pa kasi ako sa school eh. Mabilis siyang lumabas ng kwarto ko. Kaya naman wala na akong nagawa kundi ang panoorin siyang lumabas ng kwarto. Nakakapagtaka ang biglang paglambot ng tono niya. Pero hindi ko na muna binigyang pansin yun. Inisip ko na baka nagsisimula na siyang masanay sa presensya ko. Nang makaalis si Janelle, napagpasyahan kong mag-ayos ng sarili. Lumapit ako sa salamin para magsuklay pero paghawak ko sa likod ng buhok ko, napatigil ako. May kakaibang pakiramdam ako na para bang gumaan ang buhok ko sa isang bahagi. Pagtingin ko sa salamin, halos manigas ako sa kinatatayuan ko. Ang mahaba kong buhok, may isang maikling bahagi na tabingi ang pagkakagupit. Napatingin ako sa sahig, doon malapit sa higaan ko at doon ko nakita ang mga hibla ng buhok ko na nakakalat. Sabi ko na nga ba't walang magawang matino ang babae na yun eh. Sutil talaga. Nainis ako nang makita yon, pero pinigilan ko ang sarili ko na magalit. Alam ko na kung anong gusto niya. Gusto niya akong galitin ng husto para mag-away kami at magsumbong siya kay Vincent. Hinayaan ko na lang. Okay lang, talaga namang magpapasalon ako ngayong araw eh. Better luck next time, Janelle. Ngumiti ako at nag-ayos na ng aking sarili. Nasabi ko na lang sa sarili ko na hindi ko ibibigay sa kanya ang satisfaction na makitang apektado ko sa mga ginagawa niya. Nang matapos ako ay kinuha ko ang wallet sa drawer. Binuksan ko ito para tignan kung magkano ang laman pero pagbukas ko, wala na roon ang picture namin ni Vincent. Ang nag-iisang litrato na lagi kong daladala nawawala sa lagayan nito. Hinanap ko ito sa drawer, sa tabi ng kama at sa bag ko pero wala. Imposibleng mawawala yon dahil hindi ko naman nilalabas sa wallet na yon ang litrato na yon. Maya-maya ay napaupo ako sa gilid ng kama. Napatingin ako sa pinto. Alam kong si Janelle na naman ang kumuha nun. Pinikit ko na lamang ang mga mata ko. Ayos lang, magpapaprint na lang ako ng bago. Lumabas na ako ng bahay para magpunta ng salon. Imbis na magalit ako, ginawa ko na lang dahilan yon para ayusin ang sarili ko at maglibang sa labas ng bahay. Kaya naman pag uwi ko ng bahay, mga bandang 6:00 ng gabi, magaan na ang pakiramdam ko sa bago kong gupit. Pagpasok ko sa pinto, nakita ko na kagad siya na nasa sala. Seryoso siyang nagbabasa ng libro, ni hindi man lang niya ako pinansin pagpasok ko. Good evening, nakauwi na ako. Hindi siya sumagot, ni hindi man lang nag-angat ng tingin. Patuloy siya sa paglipat ng pahina ng libro na parang hangin lang akong dumaan sa harap niya. Sanay na ako pero hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng konting kirot. Aalis na sana ako sa harap niya pero biglang tumunog ang cellphone ko. Pagtingin ko sa screen, si Vincent ang tumatawag. Hello, love? Oh, buti na patawag ka. Hello, love. Pasensya ka na ngayon lang ako nakatawag. Kakatapos lang na mahabang meeting dito eh. Kamusta kayo dyan? Ayos lang ba kayo sa bahay? Ayos naman kami rito. Katatapos ko lang magpasalon. Ikaw, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Pero mamaya siguro pagkatapos ng isa pang appointment. Si Janelle, nasaan? Kumain na ba siya? Hindi ba matigas ang ulo? Love, nandito siya sa harap ko ngayon. Kanina ka pa niya tinatanong eh. Miss na miss ka na niya. Gusto ka niyang makausap. Sandali ha, ibibigay ko sa kanya ang… Love, wait. Hindi na muna ngayon. May tumatawag na client eh. Kailangan kong sagutin muna. Tatawag na lang ako ulit ha. Love you. Pagkasabi nun ay binaba na niya ang tawag. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Janelle nang marinig ang sinabi ni Vincent. Naka-loudspeaker kasi ko ng bahagya eh.
Napansin kong sumimangot siya. Tumayo siya at malakas na sinara ang librong hawak niya. Tatawag na lang ako ulit ha. I love you. Janelle, may tumawag lang daw kasi na client kaya... Client? Puro na lang client. Yan lang naman ang importante sa kanya eh. Trabaho, negosyo, kliyente, tapos ikaw. Okay pa naman siya kanina nung ikaw ang kausap niya. Pero nung ako na, busy na siya. Ano yun? Hindi ako importante? Hindi ganun yon. Nagkataon lang talaga siguro na... Alam mo, tita, huwag ka nang magpaliwanag. Alam mo, mabuti pang wala ka eh. Kahit papano may konting oras siyang binibigay sa akin. Tumatawag siya sa akin pero ano ngayon? Wala na. Yung konting oras na yon sa'yo pa binibigay. Masaya ka na ba? Kasi nakuha mo ng lahat. Nakuha mo na yung pwesto ni mama. Nakuha mo na pati ang atensyon niya na dapat para sa akin sana. Hindi na niya ako hinintay na sumagot. Padabog siyang pumasok ulit sa kwarto niya at pabagsak niya ulit na isinara ang pinto. Naiwan akong nakatayo sa sala. Hawak ang cellphone ko. Gusto kong maiyak hindi dahil sa galit kundi sa bigat ng sitwasyon. Pakiramdam ko kasi kahit anong gawin ko, ako pa rin ang kontrabida sa paningin ng batang yon. Ngunit dahil sa pagod at sama ng loob, nagpa siya akong pumasok na rin sa loob ng kwarto para magpahinga. Pero pagkahiga ko parang may mali. Nakaramdam ako ng kakaibang init. Ano ba yan? Bakit ba ang init? Siguro kailangan ko lang mag-refresh. Pumasok ako sa banyo para maligo. Doon medyo guminhawa ang pakiramdam ko. Nawala yung init. Paglabas ko nagpatuyo lang ako ng konti at kaagad na nahiga. Sa sobrang pagod ng isip at katawan ko, agad akong nakatulog. Kinabukasan, maaga akong nagising kahit medyo mabigat ang pakiramdam ko. Agad akong dumiretso sa kusina para magluto ng agahan namin ni Janelle. Sabado naman kaya hindi ako masyadong pressured sa paghahanda dahil alam ko namang tanghali na siya babangon kung walang lakad. Habang nagbabati ako ng itlog at nagsasaing, bigla akong nahilo. Napapikit ako ng mariin. Akala ko simpleng hilo lang yun pero bigla sumakit din ang aking tiyan. Hindi ito ordinaryong pananakit lang ng tiyan. Kakaiba ito, as in masakit na masakit. Parang pinipiga ang loob ko. Lord, ano ito? Sinubukan kong tumayo ng tuwid pero bawat galaw ko parang mas lalong tumitindi yung sakit. Namumuuna yung pawis ko sa noo at nagsisimula ng manghina ang binti ko. Napaupo ako sa sahig ng kusina. Sa gitna ng paghihirap ko, narinig ko ang yabag ng paa na papalapit. Narinig ko na nga kagad ang boses ni Janelle na nagrereklamo na para daw may nasusunog. Tama nga, yung sinaing ko kasi nasusunog na ng mga sandaling yon pero wala akong lakas para mapatay ang gasol. Natigilan siya nang makita niya akong nakasalampak sa sahig. Namumutla at nanginginig sa sakit. Nanlaki ang mga mata niya pero agad ding napalitan ng pagdududa. Anong drama yan? Huwag mo nga akong acting-actingan dyan ha? Janelle, masakit ang tiyan ko. Please tumawag ka ng tulong. Aray, ang sakit! Napahawak ako sa laylayan ng damit niya pero agad siyang napaatras na para bang nandidiri. Pero nang makita niya na pati labi ko ay nangingitim na at basang-basa na ako ng pawis noon, doon lang siya nagsimulang mataranta. Teka, totoo ba yan? Tita Mayumi! Hoy! Hindi na ako nakasagot. Ang huling natatandaan ko bago magdilim ang lahat ay ang malakas na sigaw niya na tinatawag ang pangalan ko. Sa muling pagmulat ng mga mata ko, nakita ko ang sarili ko na nakahiga na sa sofa. Pero may narinig akong boses ng isang babae. Hindi ko siya kilala, pero hindi nalalayo sa edad ko ang itsura niya. Maayos ang pananamit niya at medyo strikta siya kung magsalita. Tumayo siya sa harap ko at taas kilay akong tinitigan mula ulo hanggang paa. So, gising ka na pala. Ikaw pala ang bago ni Vincent. Napakunot noo ako. Lumingon ako kay Janelle na nakatayo sa gitna, mugto ang mga mata. Sino ba siya, Janelle? Siya ang mama ko. Pasensya na. Ikaw pala ang mama ni Janelle. Nakakahiya naman na datnan mo pa akong ganito. Ayos lang. Pasalamat ka at dumating ako para sunduin ang anak ko. Kundi baka hanggang ngayon nakahandusay ka pa rin doon sa kusina. Ako ang nagdala sa'yo dito sa sofa. Kung ganon, maraming salamat. Hindi ko alam kung anong nangyari eh. Bigla na lang kasing sumakit ang tiyan ko. Salamat at tinulungan mo ko. Wala yon. Hindi kita tinulungan kasi gusto kita.
Tinulungan kita kasi ayoko matroma ang anak ko na makakita ng bangkay sa loob ng bahay na to. Nandito ako dahil kukunin ko na si Janelle. Isasama ko na siya. Teka ma, akala ko ba mamamasyal lang tayo? Tsaka akala ko kaya ka nandito dahil gusto mong makipag-ayos kay Papa. Akala ko ba bubuuin na natin ang pamilya natin? Ano to? Bakit mo ako kukunin? Janelle, wala akong sinabing makikipag-ayos ako sa papa mo. Pero yung sinabi ko na isasama na kita, yun ang totoo. Hindi na pwedeng ibalik natin yung dati kasi may kapalit na ako, hindi ba? Mas okay na yung ganito. May sarili ng buhay ang papa mo, may sarili na rin akong buhay. Mas mahihirapan lang tayo kung pipilitin nating ayusin ang isang bagay na noon pa ay sira na. Ayoko maging martir sa papa mo. Bakit hindi pwede, ma? Please, bumalik ka na lang. Mas masaya ako kapag buo tayo. Huwag niyo na lang akong kunin. Dito ka na ulit tumira, please. Mag-usap kayo ni Papa, ma. Paalisin na natin yan dito para tayo na lang ulit. Napayoko ako sa narinig ko. Nanliliit ako sa pakiramdam ko. Lahat ng sinasabi ni Janelle parang kutsilyong sumasaksak sa akin. Pakiramdam ko, ako talaga ang hadlang eh. Ako ang dahilan kung bakit hindi na pwedeng maging masaya ang batang ito. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Hindi porke wala na ang babaeng yan, magiging okay na kami ng papa mo. Tapos na kami, matagal na. Ang tanging koneksyon lang namin ay ikaw. Kaya sumama ka na sa akin. Iwanan na natin ang bahay na to na puro sakit lang ang dinulot sa atin. Sandali, nakausap mo na ba si Vincent tungkol dito? Hindi pa, tsaka wala akong balak na sabihin sa kanya. Pero hindi mo pwedeng basta-basta na lang kunin yung bata. Magagalit si Vincent. Kailangan niyang malaman ito. Wag mong tatawagan si Papa. Hindi ako sasama. Ano? Anong hindi sasama? Mas gusto mo rito sa Papa mo kesa sa akin? Hindi. Wala akong pinipili sa inyo. Pero hindi ko gustong lumayo dito kasi gusto ko magkabalikan kayong dalawa. Dito tayo ulit mabubuo, Mama. Kaya hindi ako sasama sa'yo. Ikaw ang umuwi dito. Hindi nga pwede. Ma, bakit nga hindi pwede? Dahil ba kay Tita Mayumi? Dahil ba sa kanya kaya ayaw mo na? Sabihin mo lang, Ma. Kapag ba nawala siya sa buhay ni Papa, babalik ka na sa amin? Janelle, anak, huwag mong isisi sa babaeng yan ang lahat. Kahit mawala siya, hindi na ako babalik sa papa mo. Hindi mo ba naiintindihan? Ang tatay mong sumira sa atin. Siya ang unang bumitaw. Ang babaeng yan, isa lang yan sa mahabang listahan ng mga pagkakamali ng papa mo. Bakit ko ipipilit ang sarili ko sa lalaking ang bilis humanap ng kapalit? Pero... Ayaw mong sumama? Fine, hindi kita pipilitin. Magtiis ka rito sa poder ng tatay mo at ng bago niyang laruan. Pero kapag natauhan ka na at na-realize mong wala kang mapapala rito, tawagan mo lang ako. Dire-diretsyong naglakad si Cynthia palabas ng pinto nang hindi man lang lumilingon. Ni hindi niya tinapunan ng tingin si Janelle na ngayon ay nakaluhod sa sahig ng dahil sa pag-iyak. Nang tuluyang sumara na ang pinto, nabalot ng nakabibinging katahimikan ng sala. Dahan-dahan kong sinubukang abutin si Janelle para sana damayan siya. Ngunit bago ko pa mahawakan ang balikat niya, bigla siyang tumayo. Nangilabot ako nang titigan niya ako ng masama. Masaya ka na? Umalis na si Mama. Dahil sa'yo, wala na talagang pag-asa na mabuo kami. Kasalanan mo to eh. Kung hindi ka dumating, baka sakaling nagkaayos pa sila. Janelle, narinig mo naman ang mama mo, hindi ba? Sabi niya hindi ako ang dahilan. Huwag mo akong madaan-daan sa ganyan. Alam ko ang nakita ko. Nakita ko kung paano mo tinitigan si Mama kanina. Feeling mo panalo ka na naman, hindi ba? Pinigilan ko ang sarili ko na sagutin siya. Dahil alam kong kaya lang naman niya nasasabi yun ay dahil masama ang loob niya. Pero nang mapatingin ako sa kanya, napansin ko ang isang nakapangingilabot ng ngisi sa kanyang mga labi bago siya tuluyang tumalikod at pumasok sa kanyang kwarto. Hindi ko na siya sinundan. Pumasok na lang din ako sa kwarto at sinubukang tawagan si Vincent. Hello, love? Napatawag ka? May problema ba? Vincent, pumunta rito yung asawa mo kanina eh. Ano? Anong ginagawa niya dyan? Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Kinuha ba niya si Janelle? Kalma lang, Vincent. Gusto niya kasing isama si Janelle pero tumanggi ang anak mo. Hindi naman siya pinilit nung ayaw sumama ng bata. Buti naman. Akala ko kung ano na nangyari.
Bakit ba kasi bigla-biglang sumusulpot ang babaeng yan? Ang kapal talaga ng muka. Love, baka oras na para mag-usap kayo ng dati mong asawa. Ano? Mag-uusap kami ni Cynthia? Para saan pa? Tapos na kami. Hindi lang naman ito para sa inyong dalawa kundi para kay Janelle. Mag-usap kayo, makipag-ayos ka sa kanya bilang magulang lang. Bakit ganyan na sinasabi mo? Bakit parang tinutulak mo ako pabalik sa kanya? Love, hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita, Vincent. Alam mo yan, hindi ako sasama sa'yo at mananatili rito kung hindi kita mahal. Ang sa akin lang, kailangan nyo ng closure na maayos para maintindihan ng bata ang sitwasyon nyo. Naaawa ko sa anak mo Love, sorry Pati ikaw, nadadamay sa gulo ng pamilya ko. Teka, gusto mo na ba akong umuwi? Bukas na bukas din nandyan na ako. Labas tayo, date tayo ha? Sus, iniiba mo na naman ang usapan Seryoso ko. Kailangan nyo talagang mag-usap na pamilya. Hindi pwedeng ganito. Hindi to healthy para kay Janelle. O sige. Sige na. Hayaan mo. Pag uwi ko gagawin ko yan. Tatawagan ko si Cynthia. Mag-uusap kaming tatlo. Salamat love sa pag-iintindi sa anak ko kahit ang hirap niya ng pakisamahan. Ayos lang. Basta pangako mo yan para na rin sa ikatatahimik nating lahat. Oo, sige. Gagawin ko yan. Pangako. O sige na, baka marami ka pang ginagawa nakakastorbo na ako. Medyo. Nakakapagod na nga Gusto ko na talagang umuwi dyan. O basta mag-iingat kayong dalawa Yung kasambahay pala natin, mukhang hindi pa makakauwi dyan. Kasi namatayan daw ng kamag-anak Humihingi pa siya ng dagdag na bakasyon. Ayos lang yon. Ako na lang munang bahala dito. Kaya ko naman Sige. Salamat love O siya, babay na. O sige, bye. Pagkababa ko ng cellphone, huminga ako ng malalim. Ilang sandali pa muli ko na namang naramdaman ang pananakit ng tiyan ko. Muli akong kinabahan dahil baka mangyari na naman yung kaninang hinimatay ako. Kaya bago pa mangyari yon, pinilit ko nang lumabas ng bahay para magpunta sa ospital. Nang makarating ako sa gate, humawak ako sa rehas at sinubukang doon maghintay ng masasakyan. Eksakto namang may dumaang matandang babae. Iha, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Tulungan niyo po ako. Masakit ang tiyan ko Tulungan niyo po ako makapunta sa ospital. Nako, mukhang hindi nga maganda ang lagay mo. Pero may kakaiba sa'yo, Iha. Mukhang hindi ospital ang kailangan mo. Gusto mo bang sumama sa akin? Malapit lang ang bahay ko rito. Hindi na ako makapag-isip ng sandaling yun. Kaya naman ang inabot niya ang kamay niya sa akin, inabot ko naman pero biglang nandilim ang paningin ko. Nawalan ulit ako ng malay. Nagising ako sa loob ng isang hindi pamilyar na kubo. Maaliwalas ang paligid at amoy tuyong dahon at mga halamang gamot ang loob. Sa harapan ko, nakaupo ang matandang babae na nakita ko kanina. Seryoso siyang nakatingin sa akin na para bang binabasa niya ang buong pagkatao ko. Ngunit nang makita niyang gising na ako, bigla siyang ngumiti. Gising ka na pala, Iha. Kumusta ang pakiramdam mo? Nasaan po ako? Nandito ka sa kubo ko. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito. Masakit pa ba ang tiyan mo? Medyo ayos na po. Gumaan na po ang pakiramdam ko. Mabuti naman kung ganon. Ako nga pala si Lola Tinay. Hindi na kita nadala sa ospital kanina, kaya dinala na lang kita dito sa kubo ko. Wala naman kasing sumasagot sa loob ng bahay nyo nung tumatawag ako at humihingi ng tulong. Wala ka bang kasama sa inyo? Meron po pero baka natutulog. Nako, grabe namang antukin yun. Ang tagal ko kayang nagtatawag pero hindi lang pala naririnig. Ano nga bang pangalan mo? Ako po si Mayumi. Lola Tinay, salamat po Salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Pasensya na po sa abala. Wala yun. Pero ano bang nangyari sa'yo? Bakit sumasakit ang tiyan mo? Hindi ko nga po alam Kanina pa po ito nung pagising ko. Bigla na lang pong sumasakit tapos pangalawang himatay ko na to. Iha, naniniwala ka ba sa itim na kapangyarihan? Po? Bakit niyo po natanong, Lola?
Mabigat kasi yung aura na nakikita ko sa'yo eh. Ano po bang ibig niyong sabihin? Nababalot ka ng itim na enerhiya. Mabigat sa pakiramdam. Parang may kung anong nakadikit sa'yo na isang maitim na sumpa. Naku Lola, ang ibig niyo bang sabihin posibleng kinukulam ako? Oo, ganun nga ang nararamdaman ko. Sa tingin ko may taong sobrang laki ng galit sa'yo. May taong gusto na mawala ka sa landas niya. Sino naman po yun? Wala naman po akong kaaway. Tsaka bago lang po ako dito sa lugar niyo. Wala din po akong masyadong kilala. Sino naman po ang mangungulam sa akin? Sigurado ka wala kang kaaway? Kung wala kang kilala sa labas, baka nasa loob ng bahay niyo yung may galit sa'yo. Natigilan ako sa sinabing yon ng matanda. Biglang pumasok sa isip ko ang mukha ni Janelle at ang nakapangingilabot ng ngisi niya kanina. Pero agad ko rin yung binura sa utak ko. Imposible po talaga yon. Dalagita lang po kasi yung kasama ko sa bahay. Anak yun ng asawa ko. At saka sa ngayon po, hindi na po yata usong mga ganyan Yang kulam-kulam. Baka po may nakain lang ako na hindi maganda kaya sumakit ang tiyan ko. Hindi ka naniniwala? Kung ganon, papayuhan na lang kita na mag-ingat ka sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kahit na sa mga mukhang inosente. Sige po, tatandaan ko pong sinabi nyo. Pero Lola Tinay, magpapaalam na po ako ha. Maraming salamat po sa tulong nyo. O sige iha, kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling balikan ako rito ha. Puntahan mo lang ako. Sige po Lola, salamat po ulit sa lahat. Bago ako tuluyang makaalis, hinawakan ng matanda ang kamay ko. Tinitigan niya ako ng diretsyo sa mga mata. Nanindigan lahat ng balahibo ko sa katawan. May kung anong kuryente ang nararamdaman ko na nag-uudyok sa aking maniwala sa kanya. Pero binaliwala ko na lang. Nang bitiwan niya ang kamay ko, mabilis akong lumabas ng kubo. Hindi na ako lumingon pa. Kahit nararamdaman kong nakatingin pa rin siya sa likuran ko habang papalayo ako. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng nakabibinging katahimikan. Mukhang hindi pa rin lumalabas si Janelle sa kwarto niya simula nang umalis ang mama niya. Gusto ko sana siyang kausapin pero dahil masama nga ang pakiramdam ko, dumiretso na lang muna ako sa banyo para maligo. Habang naliligo ako, bigla na namang sumakit ang tiyan ko. Pero sa pagkakataong yun, hindi na lang siya basta masakit kasi nakita kong umaalon-alon ito ng kusa na para bang may kung anong bagay sa loob na gustong kumawala. Kasabay nito ay ang biglang pamumula sa paligid ng puson ko. May mga mapupulang pantal na parang natutuklap at nagsusugat sa loob lang ng ilang segundo. Diyos ko, ano ba tong nangyayari sa akin? Mabilis kong tinapos ang paliligo at kaagad na nagbihis. Agad akong nahiga sa kama ko para magpahinga. Bigla namang nawala ang sakit at pag-aalon ng tiyan ko pagkalapat na pagkalapat ng likod ko sa kutsyon. Parang himala ang nangyari. Dahil sa ginhawa, hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako ng mahimbing. Pagkatapos nun, himalangang hindi na muling sumakit ang tiyan ko. Nagising na lang din ako na magaan ang pakiramdam ko na para bang isang masamang panaginip lang ang lahat ng nangyari. Kaya naman naisip ko na baka dala lang yun ng matinding pagod at stress sa mga nangyayari sa amin ni Janelle. Pero akala ko lang pala yun. Yung paggaling ko panandalian lang. Kasi pagkalipas ng 3 araw, lumala yung mga pantal ko sa tiyan. Yung mga marka sa tiyan ko parang naging itim na paso at kumikirot siya madalas lalo sa gabi. Nakaramdam na rin ako na parang nanghihina ako. Hindi na rin ako makakain ng maayos. Kapag kakain ako, naisusuka ko lang ang lahat ng yun. At sa ilang araw na pagkakasakit ko, si Janelle parang walang pakialam sa akin. Hindi pa rin niya ako kinakausap. Gusto kong magpunta sa ospital pero tuwing gagawin ko yun, bigla na lang siyang iiyak at kung ano-anong drama ang sinasabi niya para hindi ko siya iwanan. Wala daw siyang kasama kung mau-ospital ako. Sinubukan kong tawagan si Vincent pero hindi ko makontak ang cellphone niya. Marahil ay natuloy na siya sa conference sa ibang bansa at masyado na siyang busy kaya hindi na makatawag. Isang gabi habang tinitignan ko ang sarili ko sa salamin, nakita ko ang mga sugat at pantal ko sa tiyan. Tinitigan ko itong mabuti kasi parang sa paningin ko may nabubuong parang pattern, isang hugis na parang mukha.
Dahil doon ay naisip ko si Lola Tinay. Nasabi ko sa sarili ko na bukas pupunta ako sa matanda para magpatingin at magpagamot. Maaga akong nagpahinga pero habang nakahiga ako, nakarinig ako ng isang malakas na sigaw mula sa kwarto ni Janelle. Lumabas ako para tignan siya. Pero habang naglalakad ako, bigla na lang nanghina ang mga tuhod ko at napasalampak ako sa sahig. Hindi! Anong nangyayari? Janelle! Janelle, tulungan mo ako! Parang awa mo na! Nilakasan ko ang pagtawag sa kanya pero ilang sandali lang ay walang sumagot. Medyo kinabahan ako ng sandaling yon. Naisip ko na baka may ginawang hindi maganda ang bata dahil na rin sa narinig kong sigaw niya. Sinikap kong gumapang para lumapit sa kwarto niya. Ilang sandali pa, nabuhayan ako ng loob nang marinig kong bumukas ang pinto ng kwarto niya. Pero hindi ko siya matingnan dahil pati ulo ko ay parang unti-unti na ring nawawalan ng lakas. Lumapit siya pero imbis na tulungan akong tumayo, dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ko. Iniangat niya ang mukha ko. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang makitang mukha niya. Ang mga mata niya, wala na ang itim ng mga ito. Tapos dahan-dahan siyang ngumiti. Isang ngiting abot tenga na punong-puno ng mali siya. Masaya ba, tita? Masaya ba ang pakiramdam? Kung hindi ka sana pumasok sa buhay namin, hindi ka sana magdurusa ng ganito. Pero pumapil ka kasi. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa ba nahahalata o sadyang nagbubulag-bulagan ka lang? Yang nangyayari sa'yo, sa palagay mo ba sakit yan? Janelle, huwag mong sabihin, ikaw ang may gawa nito sa akin? Correct. Ano, kumusta? Kaya mo pa ba? O mas gusto mo yung biglang pagkamatay? Hindi totoo to. Panaginip lang to. Ha! Gising ka! Gising na gising tayong dalawa. Hindi ito panaginip. Totoo ang lahat ng nangyayari. At ngayong gabi, iaalay ko ng kaluluwa mo sa demonyo, Tita Mayumi. Hindi, wag mo tong gawin, Janelle. Matakot ka sa Diyos. Wag mong mabanggit-banggit sa akin yan. Dahil matagal na akong iniwan ng Diyos. Matagal na niya akong pinabayaan. Hindi totoo yan. Ano bang nangyayari sa'yo? Walang nangyayari sa akin. Ginagawa ko lang ang dapat. Ang gusto ko lang naman mawala ka sa landas namin eh. Ikaw ang dahilan kung bakit ayaw nang bumalik ni Mama. Nagkakamali ka. Makinig ka sa akin. Paanong nagkakamali? Nalaman ni Mama na may kapalit na kagad siya. Nalaman niyang nandito ka, kaya ayaw na niyang bumalik. Ikaw ang sumira sa huling pag-asa kung mabubuo ulit kami. Nakikiusap ako. Itigil mo na to. Nahihirapan na ako. Parang awa mo na. Yan nga ang gusto ko, Tita Mayumi. Gusto kong mamatay ka sa hirap, sa sakit, sa pighati. Damhin mo ang galit ko. Damhin mo ang sakit na nararamdaman ko nang iniwan kami ni Mama. Napakababaw ng dahilan mo para pumatay ng tao, Janelle. Minahal kita, inalagaan. Wala akong pinakitang masama sa'yo. Saan mo natutunan ng kasamaang yan? Wala ka na ron. Ang importante, mawala ka na. Mamatay ka na. Mamatay ka na sana ngayon din. Habang isinisigaw niya yon, mas lalong tumitindi ang sakit ng tiyan ko. Parang may mga kamay na pumipiga sa puso at bituka ko. Napasigaw ako sa sakit habang pinanonood lang ako ni Janelle na tumatawa. Tila aliw na aliw sa paghihirap ko. Wag! Tama na! Diyos ko, tulungan niyo ako. Panginoon, kayo na po ang bahala sa akin. Hindi na siya sumagot sa mga sinabi ko. Sa halip tumayo siya at muling pumasok sa kwarto niya. Wala na akong nagawa kundi tiisin at iyakan ang sakit na nararamdaman ko. Akala ko hanggang doon na lang, pero maya-maya pa, mas tumindi ang hirap. Sinubukan kong gumapang papunta sa pinto. Umaasang makakalabas ako para humingi ng tulong. Pero habang umuusad ako, nararamdaman ko ulit yung matinding pag-alo ng tiyan ko. Mas marahas, mas mabilis. Napatingin ako sa braso at tiyan ko. Ang mga sugat na kanina ay mapula lang, ngayon ay nangingitim na at tila bumubuka. Pinilit kong tiisin ang hapdi. Pero bago pa man ako makarating doon, bigla akong dumuwal ng pagkalakas-lakas.
Isang malapot at maitim na likido ang lumabas mula sa bibig ko. Nanginig ang katawan ko nang makita ko ang kasama nito, mga maliliit na uod at kung ano pang gumagalaw na nilalang ang lumabas galing sa bituka ko. Dahil sa pandidiri at matinding panghihina, tuluyan nang bumigay ang katawan ko. Dumilim ang paligid at nawalan ako ng malay. Sa muling pagdilat ko, wala na ako sa sahig. Nasa loob na ako ng kwarto namin ni Vincent. Medyo malabo pa ang paningin ko pero naaaninag ko na ang mukha ng lalaking nasa tabi ko. Gusto kong magsalita pero puro ungol lang ang lumalabas sa bibig ko. Mayumi? Love? Naku, salamat naman sa Diyos at gising ka na. Ano nangyari sa'yo? Buti na lang talaga umuwi ako. Nadatnan kitang walang malay sa pinto. Gusto kong magsumbong pero wala akong boses. Turo ako ng turo sa pinto. Sa sandaling yun, biglang pumasok si Janelle. Nakapadyama siya, mukhang inosente, mukhang bagong gising. Pero nang magtama ang paningin namin sa likod ni Vincent, dahan-dahan siyang ngumisi. Nanlamig ako sa takot. Janelle, ano nangyari dito? Bakit nagkaganito ang tita mo? Hindi mo man lang ako tinawagan o bakit hindi mo man lang siya dinala sa ospital? Ano naman pong alam ko doon, Papa? Hindi naman po ako marunong magpa-admit ng pasyente sa ospital. Tsaka sinong magbabantay dyan kung sakali? Ako? Hindi naman pwede yun kasi may pasok pa ako sa school. Tsaka Papa, hindi naman kita matawagan eh. Busy ka, di ba? Kahit na. Sana man lang nagawa mo kong i-chat o i-text para nalaman ko kung ano ang kalagayan niyo rito. Nakakatakot naman yung sakit niya. Hindi ba nakakahawa yan, Papa? Nakakadiri yung mga sugat niya, oh. O baka naman, baka may AIDS yan kaya ganyan. Manahimik ka nga. Wala kang naitutulong eh. Papa naman eh, nagsasabi lang ako ng facts. Baka nga nakakahawa yan, siya pa magdala ng kamalasan dito. Manahimik ka na, Janelle. Oo na, tatahimik na. Nanatili siya sa likod ng papa niya at pangisi-ngisi. Kitang-kita ko lahat ng yun pero hindi ko magawang magsumbong kay Vincent. Ang mga sugat mo, Mayumi, hindi lang yan basta sugat. Hindi ako pwede magkamali. Pamilyar sa akin ang mga sugat at pantal na yan. Nakita ko na to noon. Ganitong-ganito ang itsura ng katawan ng nanay ko bago siya namatay. Yung pangingitim, yung amoy, barang to. Binarang ang nanay ko noon at sigurado ko. Pati ikaw, Mayumi. Pati ikaw ay binabarang na rin. Napalingon siya kay Janelle na halatang hindi mapakali. Hindi to gawa ng tao lang. Dadalhin kita kay Lola Tinay. Siya lang ang makakatulong sa'yo. Papa, wag na. Wag na po tayo pumunta doon. Anong wag? Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ng tita mo? Mamamatay siya kapag hindi natin ginawa ng paraan. Magiging okay din naman siguro si tita, pa. Pahinga lang yan. Baka kung ano pang gawin sa kanya ng matandang yun eh. Nakakatakot kaya doon. Tumahimik ka muna, Janelle. Hindi na tama to. May kakaibang nangyayari sa tita mo at kailangan niya na ng tulong ngayon din. Sa gulat ni Janelle, hindi na siya nakasagot. Nanahimik siya pero ang talim ng tingin niya sa akin. Walang inaksayang oras si Vincent. Binuhat niya ako na parang bata at patakbong lumabas ng bahay patungo sa kubo ni Lola Tinay. Nakasunod sa amin si Janelle, tahimik pero ramdam ko ang bigat ng presensya niya sa likuran namin. Pagdating namin sa kubo ng matanda, nakita namin siyang nakaupo sa balkon. Tahimik lang siyang humihit-hit ng kanyang tabako, para bang kanina pa niya inaasahan ang pagdating namin. Nanay Tinay, tulungan niyo po kami. Hindi ko na alam ang gagawin. Tignan niyo po ang mga sugat niya tapos yun tiyan. Hindi mo na kailangang magkwento. Alam ko na kung anong nangyari sa kanya. Pero paano niyo po nalaman? Noong isang araw nandito na siya, namimilipit sa sakit. Nang hawakan ko siya, naramdaman ko na may maitim na enerhiyang nakapulupot sa kaluluwa niya. Isang uri ng mahika na hindi basta-basta. Itim na mahika? Oo, binarang ang asawa mo. Sige na, pumasok kayo sa loob at ihiga mo siya sa papag. Dali-daling pumasok si Vincent sa loob ng maliit na kubo habang buhat ako.
Inihiga niya ako sa papag na kawayan. Nang mailapag na niya ako, agad na lumapit si Lola Tinay. Hinawakan niya ang aking pulso at pumikit ng mariin. Vincent, bantayan mo ang pinto. Huwag mong hahayaang lumabas ang sino man hanggat hindi ko natatapos ang pagsusuri. Nanay Tinay, gawin niyo po ang lahat. Hindi ko kayang mawala si Mayumi. Lalo na't ganito ang nangyayari sa kanya. Tumingin si Lola Tinay sa tiyan ko. Kahit pa may saplot akong damit, kitang-kita ang pag-umbok at paggalaw ng kung anong bagay sa loob ko. Kumuha ang matanda ng isang basong tubig at nilagyan ito ng abo ng kanyang tabako. Inumin mo ito, iha. Pilitin mong lunukin lahat. Kahit hirap na hirap ako, pinilit kong uminom. Pero bawat inom ko, parang may mga nagwawalang insekto sa loob ng sikmura ko. Napasigaw ako sa sakit. Isang sigaw na walang boses. Mayumi, Nanay Tinay, bakit parang mas lalo siyang nahihirapan? Kinakalaban ng laso ng lunas, iho. Pero hindi sapat ang gamot ko kung ang nag-uutos ng sumpa ay narito lang sa tabi natin. Dahan-dahang nilingon ni Lola Tinay si Janelle na nakatayo malapit sa pinto. Ang dalagitan nananatiling tahimik pero ang kanyang kamao ay nakakuyom. Janelle, bakit hindi ka lumapit? Tignan mo ang madrasta mo. Takot ka bang makita ang bunga ng riniritwalan mo gabi-gabi? Teka lang, anong sinasabi mo, Nanay Tinay? Bakit ang anak ko? Tignan mo ang anak mo, Vincent. Tignan mo ang mga kamay niya. Hindi, imposible. Bakit naman magiging mambabarang ang anak ko? Kalokohan! Totoo ang sinasabi ko. Siyang may kagagawa nito. Pagmasdan mo siyang maigi. Napabitiw sa pagkakahawak sa akin si Vincent at hinarap ang anak niya. Magsalita ka. Tignan mo ko sa mata, anak. Ikaw ba? Ikaw ba talaga may gawa nito sa tita Mayumi mo? Sumagot ka! Hindi siya sumagot, bagkus ay nanatili lang itong nakatayo, walang imik, ni hindi kumukurap ang mga mata. Hindi mo siya makakausap, iho, dahil hindi ang anak mo ang kaharap mo ngayon. Hindi. Hindi totoo yung sinasabi mo. Patutunayan ko, iho. Teka, anong gagawin mo? Manood ka na lang at pagmasdan mo ang lahat ng gagawin ko. May kinuhang matanda sa ilalim ng papag, mga dahon yun ng luya at sambong. Kumuha rin siya ng almires at dinurog niya doon ng mga dahon. Inihalo niya ang katas ng mga ito sa isang basong tubig. Inumin mo ito, iha. Muli kong ininom ang binigay niya. Naramdaman kong biglang kumalma ang pakiramdam ko pagkatapos noon. Sinubukan kong magsalita. Isang himala na nagkaroon na ako ng boses. Love, ang anak mo. Anong meron sa anak ko? Bakit? Siya talaga ang may gawa nito sa akin. Maniwala ka kay Lola Tinay. Sandali lang. Bakit? Bakit ang anak ko, Mayumi? Dahil ba to sa galit ka sa kanya? Galit ka kasi ayaw ka niya? Kaya siya ang dinidiin mo rito? Hindi mambabarang ang anak ko. Imposible! Mamamatay na ako. Sa tingin mo ba magsisinungaling pa ako? Mayumi, parang awa mo na, wag. Wag ang anak ko. Maniwala ka sa amin, Vincent. May sa demonyo ang anak mo. Tama na. Pinagtutulungan niyo ang anak ko. Hindi na yan ang anak mo. Kaya wag mo siyang kampihan dahil lalong lalakas ang bisa ng barang. Hindi. Oh, Diyos ko. Bakit ba nangyayari to? Magpakatatag ka, iho. Malalampasan niyo ito. Basta't pahintulutan mo ko na alisin ang masamang espiritu na sumapi dyan sa anak mo. Sige. Gawin niyo po ang lahat. Tulungan niyo po ang anak ko. Tulungan niyo po silang dalawa. Hindi na nagsayang ng oras si Lola Tinay. Kinuha niya ang kanyang maliit na sisidlan ng lana at ang kumpol ng mga tuyong dahon. Nakatayo pa rin si Janelle at hindi gumagalaw. Pero ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang balat ay nagsisimula ng mangitim. Nang makalapit si Lola Tinay, bumuka ang bibig ni Janelle pero hindi niya boses ang lumabas. Isang malalim na boses at nakangingilong ungol ang narinig namin.
Nagsimulang bumulong ang matanda ng mga orasyon. Pinahiran din niya ng lana sa noo at mga palad ang dalagita. Pero sa bawat dampi ng gamot, lalo siyang nagwawala. Kasabay nito, bigla ko namang naramdaman ang pananakit ng mga sugat at tiyan ko. Napakapit ako ng husto sa papag, nanginginig dahil sa sobrang sakit. Nagpatuloy ang matanda sa kanyang ginagawa. Sinunog niya ang mga halamang gamot para magsilbing suob. Pero imbis na mapalayas ang masamang espiritu, tumawa lang ito ng tumawa. Pinagpawisan na siya ng malapot. Ramdam ko ang tensyon at sa bawat bigkas niya ng dasal, sinusupalpal lang siya ng itim na enerhiya. Ngunit hindi natinag si Lola Tinay kahit parang tinatalo na ng barang ang kanyang mga lunas. Nagmadali siyang kunin ang krus sa kanyang maliit na altar at pati na ang benditadong tubig na galing sa simbahan. Akala mo ba ikakayanin mo ko, tanda? Akin na ang batang ito. Hindi mo na siya mababawi. Winisika ni Lola ng benditadong tubig ang noo ni Janelle. Biglang napaigtad ang dalagita. Ah! Tigilan mo yan! Aray! Nanay, ayos lang ba ang anak ko? Nasasaktan siya eh. Huwag kang makikinig sa kanya. Ang espiritong sumapi ang nasasaktan, hindi ang anak mo. Magpakatatag ka. Muling nagwisik si Lola at sa pagkakataong ito, mas marami at mas mabilis. Sino ang nagsugo sa'yo? Sabihin mo, saan ka galing? Hindi ko sasabihin. At hindi nyo na rin mababawi ang batang ito. Dahil isinangla niya na ang kaluluwa niya sa aking pon! Habang naririnig ko yon, napaiyak ako. Doon ko napagtanto kung gaano pala kalalim ang galit niya sa akin. Napakasakit isipin na mas pinili niyang kumapit sa dilim at tanggapin ang kapangyarihan ng demonyo kapalit ng sarili niyang kaluluwa. Masaktan lang ako. Habang namimilipit si Janelle sa harap ko, nadudurog ako. Hindi lang dahil sa pisikal na sakit ng barang, kundi dahil sa katotohanang mas mahalaga sa kanya ang makaganti kesa sa aming kaligtasan. Kung isinanla niya ang kaluluwa niya sa inyo, pues tutubusin na namin siya. Babawiin na namin ang kanyang kaluluwa. At ikaw na masamang espiritu, bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Muling winisikan ni Lola ang katawan ni Janelle. Isang nakakangilong sigaw ang kanyang pinakawalan. Pagkatapos noon, biglang tumirik ang mga mata niya at lumaylay ang kanyang ulo. Nawalan siya ng malay. Janelle? Anak? Wag ka na munang lumapit. Hindi pa tapos ito, iho. Kailangan ko munang masiguro na wala na ang espiritu. Pansamantala lang siyang binitiwan ng espiritu dahil sa tindi ng sakit. Pero babalik at babalik yun para bawiin ang katawan ng anak mo. Mabilis na kumilos ang matanda at kumuha ng lubid. Agad niya itong inorasyonan at binasbasan ng banal na tubig. Kunin mo itong lubid na binasbasan ko. Itali mo ang anak mo sa upuan. Siguraduhin mong mahigpit dahil kapag muling nagising siya, hihigitan pa niya ng lakas ng 10 lalaki. Agad na sinunod ni Vincent ang inutos ng matanda. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay habang ginagawa yun. Nang matapos ay kumuha si Lola ng asin at napulbos na uling. Isinaboy niya ito sa paligid ng upuan ni Janelle upang makagawa ng bilog. Love, ayos ka lang ba? Hindi pa. Sobrang sakit ng tiyan ko, love. Tapos ito, ang dami kong sugat. Patawarin mo ang anak ko. Patawad. Shh, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako galit sa anak mo eh. Naiintindihan ko siya. Bata pa siya, hindi pa niya alam ang ginagawa niya. Napakabait mo talaga. Hindi ko akalaing magagawa mo siyang intindihin sa kabila ng kasamaang nagawa niya sa'yo. Hindi niya kasalanan yun. Marahil ay tinukso lang siya ng demonyo o kung sino mang masamang espiritu kaya niya nagawa yun. Ang importante, mapalayas ang demonyong yun at mailigtas natin si Janelle. Habang nag-uusap kami ni Vincent, may narinig kaming umuungol. Halos sabay kaming napatingin kay Janelle. Gising na siya. Nang maramdaman niya ang mga lubid na nakagapos sa kanyang mga braso at binti, nagsimula siyang mag-ingay. Gusto niyang makawala pero dahil nakatali siya, wala siyang magawa.
Sinubukan din niyang umangat pero dahil naman sa asin at itim na pulbos, hindi siya makalutang. Wala siyang magawa kundi ang magsalita ng magsalita. Napakatigas ng ulo mo! Ilang beses ko bang sasabihing lisanin mo ang katawang ito? Lumayas ka na! Bitiwan mo ang batang ito at huwag mong gamitin ang galit sa puso niya para makapanghasik ka ng lagim dito! Nagsimulang mag-orasyon ulit si Lola Tinay. Pero habang ginagawa niya yun, muli na naman akong inatake ng sakit. Napasigaw ako. Aray ko, Lola Tinay! Pakiusap, itigil niyo na! Ang sakit-sakit na po! Doon ko naramdaman na magkaruktong ang buhay naming dalawa ni Janelle. Ang bawat pahirap ni Lola sa espiritong nasa loob ng bata, direkta kong nararamdaman. Kapag namimilipit si Janelle sa upuan, namimilipit din ako sa sakit. Para kaming iisang katawan. Konting tiis na lang. Hanggat hindi kasi natin na itataboy ang espiritu, mananatili ang sumpa sa'yo. Pero magiging ayos lang ba si Janelle? Hindi ba kung aalisin ang sumpa sa akin, hindi ba yun mapupunta sa kanya? Natahimik po kayo. Ibig sabihin sa kanya mapupunta ang lahat ng sakit? Kung ganun, wag na ho nating ituloy ito. Hindi baling ako na lang ang mamatay, basta mabuhay lang siya. Hindi pwede. Huwag mong sabihin yan. Kasi kaya kong alisin ang sumpa na yan na hindi nasasaktan si Janelle. Basta magtiwala ka lang sa akin. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Ipinagpatuloy ng matanda ang kanyang pag-oorasyon at habang ginagawa yon, naramdaman ko na naman na parang may gumagapang sa loob ng katawan ko. At hindi nagtagal nagsuka ko. May isang malaking itim na bagay ang lumabas sa bibig ko. Gumagalaw-galaw pa yun at tumatalbog-talbog. Nang mailabas ko yun, nawala ang pag-alo ng aking tiyan. Nakaramdam ako ng konting ginhawa. Nang makita ni Lola ang itim na bagay ay agad niyang tinakpan ito ng itim na tela. Tumigil ang pagtalbog-talbog nito. Agad itong binuhusan ni Lola ng banal na tubig at nang matapos, inapakan ito hanggang sa madurog. Kasabay nun ay muling nawala ng malay si Janelle. Nabalot ng itim na usok ang kanyang upuan. Nang tuluyang mawala ang usok, nakita naming tila na numbalik ang kulay niya. Umamo na rin ang mukha niya habang nakapikit. Tapos na. Huwag na kayong mag-alala. Pwede na kayong umuwi. Pero bago yon, heto, may ibibigay ako sa iyong proteksyon, Mayumi. Huwag mo itong aalisin sa leeg mo para hindi na bumalik ang sumpa sa'yo. Napakarami niyo pong naitulong sa akin. Hindi ko na po alam kung paano ko kayo mababayaran. Sapat na sa akin ang isang pasasalamat, Iha. Siya nga pala, ito naman ang ipasuot mo sa anak mo, Vincent. Proteksyon yan para sa kanya, para hindi na siya mapasok ng masamang espiritu. Salamat po, Nanay Tinay. Pero gusto ko lang malaman, paano nagkaganyan ang anak ko? Makinig kayo sa akin. Lingid sa kaalaman ng marami, nagkalat na ang mga masasamang espiritu. Naghihintay lang sila ng pagkakataon para malapitan tayo. Tumingin si Lola Tinay kay Janelle na mahimbing na natutulog bago muling humarap kay Vincent. Ang anak mo, may nakilalang mambabarang sa internet, yung sa cellphone. Doon siya nagpaturo ng mga orasyon kung paano mambarang. Dahil doon, isang demonyo o masamang espiritu ang nakalapit sa kanya. Inakit siya nito, tinukso ng kung ano-anong pangako hanggang sa bumigay ang bata. Tumigil sandali ang matanda sa pagsasalita. Huminga siya ng malalim at naging mas seryoso ang muka. Dahil sa galit at tampo niya sa iyo, pumayag siyang gawing sisidlan ng demonyo ang kanyang katawan. Ipinahiram niya ang kanyang pagkatao para magkaroon siya ng lakas na mambarang at masaktan ang bago mong asawa. Sa cellphone? Dahil lang sa cellphone natuto siya mambarang? Iho, ang cellphone ay parang pinto. Sa panahon ngayon, isang pindot lang pwedeng magaya kay Janelle ang sino man. Nakita ng masamang espiritu ang galit sa puso ng anak mo at doon sila dumaan gamit ang teknolohiya. Kaya pala madalas siyang nagkukulong sa kwarto.
Akala ko natutulog lang siya o naglalaro. Yun pala nakikipag-usap na siya sa kung anong masamang espiritu. Tsaka minsan narinig ko siyang sumigaw. Kaya wag niyong babaliwalain ang nakikita niyo sa mga kagamitang yan. Huwag niyo silang hahayaang maging lulong sa cellphone na halos maghapon na silang nakatutok doon. Tulad ng sabi ko, ang teknolohiya ay pwedeng maging bukas na pinto para sa mga masasamang nilalang, espiritu man o mismong demonyo na galing sa impyerno. Kapag ang bata ay wala ng ibang inatupag kundi ang madilim na mundo sa screen, doon sila madaling bulungan at akitin ng kasamaan. Ano na pong gagawin namin sa cellphone? Dapat ba naming sirain o itapon para hindi na makapaminsala? Hindi, iho. Huwag niyong sisirain. Ang kailangan mong gawin ay balutin ang cellphone ng panyo ng itim na Nazareno. Pagkatapos, dalhin mo ito sa simbahan at isama niyo sa misa. Hayaan niyong mabendisyonan ng cellphone para mawala ang anumang itim na enerhiyang nakakapit doon. At kapag tapos na ang lahat, kailangan burahin ang lahat ng laman ng cellphone niya. I-reset mo ang cellphone para mawala ang orasyon at anumang bakas ng masamang ugnayan na nabuo ng anak mo online. Gawin niyong malinis ang gamit na yan bago niyo muling gamitin. Masusunod po, Nanay Tinay. Gagawin ko po yan kagad bukas na bukas rin. Maraming salamat po sa lahat. Walang anuman. Masaya akong nakatulong sa iba. Sige na, pwede na kayong umuwi. Gusto ko na ring magpahinga dahil napagod ako. Sige po, salamat po ulit. Walang anuman din. O ikaw ha, okay ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi na babalik sa'yo ang sakit. Pero yung mga sugat mo, medyo matatagalan yan bago tuluyang gumaling. Pero huwag kang mainip. Kusang matutuyo ang mga yan. Basta magtiwala ka lang. Tumango ako kay Lola Tinay. Tapos ay napatingin ako kay Vincent nang maramdaman kong hinawakan niya ang aking kamay. Love, hintayin niyo ako rito ha. Kukunin ko lang ang sasakyan para hindi na kayo mahirapang lumakad ni Janelle. Tumango na lang ako bilang tugon. Pinanood ko siyang umalis. Maya-maya kami na lang ni Janelle ang naiwan sa loob kasama ang matanda. Naupo sa silya si Lola Tinay. Inabot niya ang tabako at muli niya itong sinindihan. Ilang sandali pa, narinig ko na ang busina ng sasakyan sa labas. Mabilis na pumasok si Vincent sa loob ng bahay ni Lola Tinay. Agad siyang lumapit kay Janelle na mahimbing pa ring natutulog. Dahan-dahan niya siyang binuhat hanggang sa maisakay sa kotse. Pagbalik niya, ako naman ang kanyang binuhat. Lumingon ako kay Lola Tinay bago kami tuluyang lumabas. Nakaupo pa rin siya sa kanyang silya, patuloy sa paghithit at pagbuga ng usok ng tabako habang nakatingin sa amin. Bahagya siyang tumango bilang huling pamamaalam. Nang makarating na kami sa bahay, inuna niyang ipasok sa kwarto ang natutulog pa ring dalagita. Nang matapos ay kinuhanan niya ako ng tubig na maiinom. Pagbalik niya, umupo siya sa tabi ko. Napansin kong nanahimik siya. May problema ba, love? Iniisip ko lang, ako talaga may kasalanan ng lahat. Dapat pala bago kita dinala rito, ipinaintindi ko muna sa anak ko ang lahat. Wala kang kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo rin naman alam na ganito ang mangyayari eh. Kaya huwag mo nang masyadong isipin yan. Napakabait mo talaga, Mayumi. Yan ang pinakauna kong nagustuhan sa'yo. Sobrang buti ng puso mo. Mahal na mahal kita, love. Love mo ko? Kahit ba ganito ang itsura ko, mahal mo pa rin ako? Kahit ano pa ang itsura mo, mahal kita. Hindi ko pinagsisisihang nakilala kita. Habang nag-uusap kaming dalawa, biglang may kumatok sa pinto. Tapos ay marahan itong bumukas. Nakita namin si Janelle. Umiiyak. Agad siyang lumapit sa amin. Tita Mayumi, Papa, sorry po. Patawarin niyo po ako sa nagawa ko. Nagulat kami ni Vincent pero nangibabaw ang awa sa puso namin. Hinawakan ni Janelle ang aking mga kamay. Tita, ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Sorry po talaga, nagkamali ako. Halika rito, Janelle. Wala na yon. Hindi ako galit sa'yo dahil alam kong nasasaktan ka lang din. Ang mahalaga, narito ka na at nagbabalik sa amin.
Agad ko siyang hinila at niyakap ng mahigpit. Nako, sorry. Madami pa pala akong sugat. Ligo ka na lang ha. Baka kasi... Okay lang po. Salamat, tita. Ang bait-bait po pala ninyo. Muli kaming nagyakapan at sa pagkakataong yon sumabay si Vincent. Samantala, lumipas ang mga araw at unti-unting natuyo hindi lang ang sugat ko sa katawan kundi maging ang mga sugat namin sa puso. Sinamantala ni Vincent ang pagkakataon para bumawi sa amin. Hindi na muna siya bumalik sa trabaho para magkaroon kami ng family time. Ngunit isang hapon, habang nag-uusap kami ni Vincent sa likod ng bahay, dumating ang ex-wife niya. Nandito ako para kunin ang anak ko. Vincent, isasama ko na si Janelle. Hindi mo siya makukuha. Mula nang iwan mo kami, wala ka ng karapatan. Nagpapatawa ka ba? Ako ang nanay niya. Paano ako mawawalan ng karapatan? Huwag mo na akong tanungin dahil alam kong alam mo kung ano ang sagot dyan. Umalis ka na. Huwag ka nang gumawa ng eksena dito. Gagawa talaga ako ng eksena dito kung hindi mo ibibigay sa akin ang anak ko. Janelle! Janelle! Nandito ang mama! Manahimik ka, Cynthia. Alam mong wala kang karapatan mula nang ipagpalit mo kami sa lalaki mo. Tinanggap ko lahat noon, kahit binaliktad mo ang kwento. Tapos ngayon, lilitaw ka para kunin siya? Bakit? Iniwan ka ba ng lalaking kinahumalingan mo? Papa, anong sinasabi niyo? Halos sabay silang napalingon nang biglang dumating si Janelle. Sige, ngayong nandito na ang anak mo, bakit di ikaw magsabi sa kanya ng katotohanan? Katotohanang ikaw ang sumira ng pamilya natin at hindi ako. Na ibinintang mo lang sa akin ang mga kasalanan mo. Natigilan si Cynthia. Napansin ko ang pagtataka at sakit sa mga mata ni Janelle habang nakikinig. Bakit hindi ka makapagsalita? Kinamuhian ako ng anak natin kasi ang akala niya, ako ang unang nagloko. Totoo ba yun, Ma? Totoo ba ang sinabi ni Papa? Yumuko si Cynthia at nagsimulang humagulgol. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hiya at pagsisisi. Oo, anak. Totoo ang lahat ng yun. Patawarin mo ko. Bakit? Bakit mo ginawa yun? Dahil hindi ko na mahal ang papa mo at talagang balak ko nang makipaghiwalay sa kanya noon pa man. Kaya nung gabi-gabi siyang late umuwi dahil sa trabaho, sinamantala ko yun. Sinabi ko sa'yo na nang babae ang papa mo para magkaroon ako ng dahilan na umalis at sumama sa iba. Hindi. Alam mo ba ang ginawa niya sa akin? Dahil sa galit ko kay papa at sa maling akala, nakasakit ako ng tao. Muntik ko nang mapatay si Tita Mayumi. Totoo yun. Dahil sa mga kasinungalingan mo, naging biktima si Janelle ng sarili niyang galit. Napakamakasarili mo kasi. Patawarin mo ko, anak. Pero please, sumama ka na sa akin. Isasama na ako ng asawa ko sa ibang bansa. Magpapakasal na kami ron. Sumama ka na. Nasabi ko na sa kanya to at pumayag na siya. Hindi po ako sasama sa inyo. Mahal ko po si Papa. Hindi ko siya iiwan. Umalis na po kayo. Walang nagawa si Cynthia kundi tumalikod at umalis habang umiiyak. Doon ko naramdaman ang lalong matinding awa sa mag-ama. Kumuha ko ng tubig na maiinom at iniabot sa kanila. Agad akong niyakap ni Janelle ng mahigpit at muli siyang humingi ng paulit-ulit na sorry. Kalimutan na natin yun. Okay na tayo, hindi ba? Opo, pero pwede po bang mag-request? Oo naman, ano ba yun? Pwede na po ba kitang tawaging mama? Nang marinig ko yun, parang huminto ang mundo ko. Hindi ko akalaing mauuwi kami sa ganitong pagkakataon. Napaiyak ako pero tears of joy na. Tumingin ako kay Vincent at nakita kong nakangiti rin siya. Hinaplos ko ang buhok ni Janelle at hinalikan siya sa noo. Oo naman, ako na ngayon ang bagong mama mo. Pero yung totoong mama mo, huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa kanya ha. Sana dumating ang panahon na mapatawad mo rin siya. Kasi ako dagdag lang, siya pa rin ang nanay mo, okay? Opo, mama. Sandali nga, tama na nga muna tong drama na to. Nakakaiyak eh. Anong tama na? Meron pa, no? May inilabas sa kanyang bulsa si Vincent. Nang makita ko yon, nanlaki ang mga mata ko. Isang maliit na pulang kahon. Nang buksan niya ito, inilabas niya ang isang singsing.
Malapit nang ma-approve yung annulment namin ni Cynthia. Baka pwede na ngayong mag-propose. Hindi na kasi ako makapaghintay eh. Napatakip ako sa bibig ko nang makita ang kumikinang na singsing. Sa gitna ng lahat ng gulo at sakit na pinagdaanan namin, hindi ko akalain na heto na kami. Naghahanda na talaga sa isang bagong simula. Sure na ba talaga yan? Wala nang atrasan yan pag nag-yes ako. Totoong-totoo na to. Saka nagpaalam na ako sa anak ko. Pumayag na siya, love. Saka ikaw talaga yung babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ngayong maayos na ang lahat, tatanungin kita. Will you marry me? Hindi na ako nagdalawang isip. Agad kong sinagot ang tanong na yon. Yes, love. Pakakasalan kita. Nakita kong kinikilig na pumapalakpak si Janelle. Dahan-dahang isinuot ni Vincent ang singsing sa daliri ko at agad kaming nagyakapang tatlo. Tapos na talaga ang pinakamadilim na bahagi ng aming buhay. Tuluyan nang natabunan ng pag-asa at pagmamahal ang lahat ng masasakit na ala-ala. Sana po ay nagustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi po ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Diana013 from Cavite, kay Diana Dandan, Daniel Abrenico na lagi pong nakikinig sa atin, kay Micaela Trienta at sa mama niyang si Rochelle Laico. Shoutout din po kay Virginia Gonzalez, kay Lalin May from Misamis Occidental, kay Benji Cardosa, kay Amethyst Pearl 21 at kay Felix Almario. Shoutout din po kay Christine Andoy, kay Jekres Andoy, Rosdi Andoy, kay Joji Villasencio, kay Laicha Villasencio, at sa lahat po ng mananahi ng Jonel Clothing Company. Happy listening po sa inyo dyan sa Negros Oriental. Hello din po kay Lian Monteroso, kay Irene Cotamora, kay Norma Cali, kay Irene Palaming, kay Nelly Ramos from Cagayan Valley, kay Rose Dabakel, kay Boy June Channel. Hello din po kay Alisa May Batalier, kay Aisha Ahok, kay Hazel Mea, kay Realin Belda at sa Belda and Esguera family, sa mga regular listeners po natin na sina Chris Gel Mamado, Elma Bufete, Rosemary Casonete, Febe Ranyada, kay Richelle Ann, kay Rosalina Bogayon, kay Mamsel Ordañez, kay Melody Soriano at kay Lynn Buro. Hello din po kay Jem De Hapin, kay Mr. and Mrs. Rechi LV Elmido, kay Angel Silvestre, kay Myra Eliaso, kay Cecilia Plaza, kay Arlene Mahinay, kay Lovely Vallesa at kay Maria Consuelo Benitez. Salamat po sa inyong lahat na nakinig at nag-comment. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod kong upload ha, at huwag pong kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa stories natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Ang goal naman po natin ay maka 100k subscribers ha, kaya aasahan ko pa rin po ang inyong suporta. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.